Umpisa na talaga ngayon ng dikdikang contention para sa Western Conference sa pagitan ng Lakers, Timberwolves, Denver Nuggets at Phoenix Suns. Natalo ngayon ang Denver Nuggets sa overtime game kontra dito sa top 1 team na OKC Thunders. Hindi nagawang makabawi ng Denver sa dulo dyan. Kahit may restriction pa, itong si SGA nakakagaling lang sa injury, tanggal kalawang pero may 36 points, 3 rebounds, 9 assists yan sa game. Samantalang inabot naman ng ejection itong si Lu Dort dahil sa flagrant 2 foul na ginawa nito kay Jokic na may 23 points naman, 17 rebounds, 14 assists sa game na yan. Kaya ngayon ang Denver at Wolves tiebreaker mula sa 37 wins, 23 loss ngayon at nasa 4 and 5 seed yung mga to. Samantalang ang Lakers may 34 to 24 win-loss record. Kaya nasa baba lang nila ang Suns na may 34 to 26 record naman. Kaya dalawang talo lang rin ang pagitan ng mga to. Kaya kailangan manatili ang Lakers na manalo sa 7 straight games nila. Halos tikitan lang rin kasi talaga ang record ng mga to mula sa 4th hanggang 7th seed. Ang difference lang ng mga to, ilang laro o second half game lang at hindi 5 to 10 games tulad ng malaking agwat nun sa early season. Kaya ito talaga yung pinakarason kung bakit kahit isang panalo o talo, napakahalagang araw ngayon sa Lakers, Wolves, Denver Nuggets at Phoenix Suns. Panalo o talo kasi, yan mismo ang nagpapagalaw ng positioning ng mga to sa Western para sa seeding sa play-in spot. Dahil ang Denver malapit sa play-in, halos parehas sila nitong Wolves ngayon sa standing. Samantalang ang Lakers din at Suns hindi rin ganun nagkakalayo sa kanila. Iyan yung pinakadahilan kung bakit isang panalo o magkakasunod na talo pwedeng mag-iba ang seeding o kung sino yung papasok sa playoffs o play-in. Depende kung ang isang team sunod-sunod nga raw na matatalo sa laro, paniguradong magbabago pa ang positioning. Halos 25 games na lang rin kasi ang meron sa bawat team ngayon sa regular games. Kaya ngayon kahit isang streak lang ng panalo o talo, pwedeng umangat ang isang team mula sa 7 seed o bumaba naman mula sa top 4 papuntang play-in zone. Kaya talagang hindi pa rin safe ang 4th seed spot hanggang 7 seed ngayon. Ito kasi ang punto dyan. Sa play-in tournament kasi kung saan ang teams na nasa positioning mula sa 7th hanggang 10th spot sa standing maglalaban para sa final 2 spot sa playoffs. Kaya ang dalawang top team sa play-in 7th at 8th seed papasok sa playoffs na official na papasok sila sa 7th at 8th seeds pa rin. Kung ang Lakers, Nuggets, Timberwolves o Sun makarating sa play-in at maiwasan ang mas mababang spot, may chance pa para sa playoffs kahit hindi pa top 6. Kaya talagang dikdikan ngayon ang Timberwolves, Nuggets at itong Phoenix Suns at Lakers kasi naghahabol sila sa 4 to 7 seed na umangat at kailangan manatili sila sa magandang spot mula sa 6 seed bago pumasok ang playoffs. Kaya yung mga teams ngayon na nasa top 7 hanggang top 10 may pagkakataong pa rin makapasok sa playoffs sa pamamagitan ng play-in system nga. Sa positioning ng 7 to 8 may dagdag advantage dahil kailangan lang nilang manalo ng isang laro para makapasok. Kung talo naman may isa pang chance para maglaban para sa 8 seed. Ito yung twice to beat pero para mas safe kailangan nga nilang manatili ngayon sa 6 seed para sa spot ng playoffs. Kaya ang Lakers, Suns, Wolves at Denver ngayon hindi pa rin safe para sa playoff spot. Yan yung mga teams na naglalaban-laban para ma-secure ang spot sa playoffs. Record ng mga to kasi talagang halos magkakadikit lang mula sa win and loss record. Kaya sobrang competitive ngayon ang Western Conference dahil sa mga key players din at superstar na top performer hanggang ngayon. Anthony Edwards, Luka, LeBron sa Lakers, Jokic at Murray, Kevin Durant sa Houston Rockets. Kaya kahit mid-season yung performance ng mga yan, malaking epekto talaga sa standing dynamics sa Western at sa team matchup. Kaya talagang mas nagiging intense pang araw ngayon ang laro ng mga to. Ang Lakers at Wolves madalas close game at mas competitive at maliit ang point differential. Kaya talagang may real chance na maging matinding araw ang contention ng mga to. Tapos may mga laban din na nagpapakita kasi na kahit natatalo rin ang Wolves, nakakagawa yung mga to ng sunod-sunod na panalo kahit sa mga contender team pa. Samantalang ang Lakers may advantage pa rin nga dahil sa magandang record ng mga to sa road games nila na nakikitang advantage to pagdating sa mga play-in o playoffs bound.